Balikan natin ang moment sa loob ng Clash Arena. At alamin ang ganap sa harap at likod ng camera. This is Julie. This is Raver. And this is The Clash 360. Last week, isang matinding twist ang nagbukas ng round 2. Ang mga dating magkakakampi, kinailangan nilang harapin ng isa't isa sa isang walang urungang tapatan. At unang nagharap sina Martin Miguel at Donald Mendoza kung saan si Martin ang nakaangat at nakasiguro ng pwesto sa top of the Clash. Sinundan ito ng tapatan ni Beza Trastiza at Kay Gabunada at sa huli, si Kay ang nanaig at nakatawid sa susunod na yugto ng kompetisyon. At dahil dyan, sina Donald at Beza ang nagtunggali sa kauna-unahang matirang matibay this season. At sa huli, si Beza ang nagwagi at nakabalik sa top of the Clash. Kaya naman, secured na ang mga pwesto ni Martin, Kay at Beza sa top of the Clash. Sila na ang magpapatuloy na magtataas ng bandera ng Next Gen Power. Ang ikalawang grupong nagtapatan ay ang Soundwave Squad. Unang sumalang sina Jeric Herradura at Chloe Tiglao. Matapos ang kanilang nakakabilib na clash, ang teen clasher na si Chloe ang nakatawid sa top of the Clash. Samantala, sina Lois Bersalona at Ben Opeña naman ang sumunod na nagpasiklaban sa Clash Arena. At pagkatapos ng kanilang matinding one-on-one clash, si Lois ang nakasungkit ng pwesto pabalik sa top of the Clash. Dahil dyan, sina Jeric at Bien ang nagharap sa matirang matibay. At sa huli, matagumpay na naipanalo ni Bien Opeña ang kanyang pwesto pabalik sa top of the Clash at tuluyan nang namaalam sa top of the Clash si Jeric. Isang malaking congratulations kina Chloe Tiglao, Lois Bersalona at Bien Opeña. Kayo ang mga team clashers na magpapatuloy na magdadala ng bandera ng Soundwave Squad. Good luck sa mga susunod niyong laban. This is your Clash Master, Raver Cruz. And this is your Clash Master, Julian San Jose, and this is The Clash 360.